Dahil tapos na ang gilas sa FIBA OQT, ay ating tignan ang Jones Cup na malapit nang magsimula. At ang latest ay sumunod itong si Angelo Kwame. Kaya a total of 14 players itong strong group na nag-iensayo na simula pa nung OQT. So yun na nga, matagal-tagal ang kanilang preparasyon kumpara sa gilas na lumaban sa Latvia. Malaking factor din dahil most of them ay mga free agent. Pero kahit wala pang kontrata ang karamihan, they are quality players at ang ilan ay nakapaglaro na sa gilas. And about sa Jones Cup, ang balita ay 9 teams ang maglalaro. Ito ang Malaysia, Chinese Taipei Blue Team, Chinese Taipei White Team, UAE National Team, American Future Sports, ang Pilipinas, team ng Ukraine, youth team ng Japan, at ang Brisbane South Basketball League, Guardians. Well, sa siyam na yan, ay kahanga-hanga itong Japan dahil kanilang sinasabak ang kanilang under-22 sa isang competitive tournament katulad ng Jones Cup. And para sa ating strong group, we can be a contender para sa tournament na ito pero still unpredictable kung kaya ba nating mag-champion until makita natin na maglaro ang mga kalaban. And para dito sa Australian team na Guardians, ito ay naglalaro sa liga ng BSBL, isang semi-pro league sa Australia. Kaya malayo ito sa NBL 1 at lalo na sa NBL Australia. Sa ngayon ay mas maganda na magpatuloy ang training ng SGA dahil may mga national team na kasali. Kaya ang ibig sabihin, they may have the chemistry na magiging edge nila sa iba. For our strong group, we have a very talented lineup. Imagine ang frontline natin ay sina Angelo Kwame, Tajuana G, at ang 3-4 na si Chris McCullough. At susuporta pa ang homegrown big na si Gio Chu. Well, ang team na ito ay pinaghalong IQ at athleticism. And we got a legit firepower from Jordan Heading. Kaya kung nag-enjoy tayo ng FIBA OQT, ay exciting din itong Jones Cup na hopefully ay maganda rin ang kanilang ipakita.